dati, we contact God in our spirit. Kung tinuod kita makakontak sa Diyos sa atong espiritu, then we are able to absorb God Himself. Automatic na, once matandog nimo ang Diyos, masuyop nimo ang Diyos. Ma-absorb nimo ang Diyos. Madugangan ka og Diyos sa imong pagkatao. Mao nang wala yoy prayer nga kawang. Kung husto ang atong attitude sa pag-ampo, wala yoy prayer nga kawang. Kay bisan pa kung ang imong gipray wa tubaga sa Dios, nakaginansya nakadaan kay nadugangan naman ka og Dios. Praise the Lord. So asa may alkansiya na, wa gyud ka malugi. Amen mga igsoon. Ginansya gyud kanunay. Dunay gyud kay na-gain. No? Basta kay ang atong pag-ampo na kontak nato ang Dios diha sa atong espiritu. O na-absorb nato ang Diyos. Okay, number 1, prayer in contrast is the contact of the human spirit with the divine spirit, during which we inhale God. Hallelujah! So ang tinuday nga pagampo, atong giginhawa pasulod ang Diyos. Oh Lord! Kung labi ka nag-ampo, naglabi ka, sana, kana ba? Murag kag nalubos na ba? So that means, dili mao ang imong paagi. Amen mga igsoon? Dapat, mas mugaan ang imong sulod. Kaya naka-inhale magkadugang sa Diyos. Hallelujah! Mas mugaan, mas mo hayag ang imong kinasuluran sa imong labi nga pag-ampo. Then, sa 2, gingon, genuine prayers are prayers that are mingled with God, the Spirit in our spirit. So, dunay genuine prayer. Ingon si Brother Ron, si Watchman nagingon, there are also prayers which are not prayer. So kung dunay genuine nga prayer, doon ako'y dili genuine nga prayer. Kung saan na dili genuine nga prayer? Mao ko na niya mga pag-ampo nga dili yun mga pag-ampo. So, again, amen? Kung dili yun nato, matandog ang Diyos. Dili yun nato, masuyog, mahanggap ang Diyos sa atong pag-ampo. Mana mas mayo pa, undang. Amen? Undang o muliso. Dili kay undang di na mo ampo. Undang sa imong paagi sa pag-ampo. O pangitaa ang Diyos. Hanggapa ang Diyos. Kuntaka ang Diyos. Asa man ang Diyos? Naara sa atong espiritu. Amen. Amen mga igsoon. Wapo gyud kaayo. Munang labi ka nga makat-on sa pag-ampo sa ingon niini. Labi kang ganahan nga moampo. Labi kang mingawon sa Diyos ug dili ka makaampo. Ngano man, asa naman ang Diyos? Para magsalimuang ba ang imong sulod? Ngano man, kulangan ko sa pag-ampo. Pati kag kaugam, pati kag dunay kulang. Bisan sa usa ka adlaw nga di ka pag-ampo, dunay kulang. Amen mga igsoon. Ngano man, labi gyud kaayo kung ang atong pag-ampo mapatumong sumala sa pag-ampo nga gitinguha sa Dios. So, kani pagpamulong man ni sa Ginoo diha sa iyang payuli. Although para ni sa mga elders and responsible ones, mainly, but actually, kitang tanan gilauman sa Dios, mahimong magyutang mga saserdote. Amen? Hallelujah! Wa may rangguhay nga hinato. Unsa ang mga elders, unsa ang mga co-workers, pag-abot sa prayer, ato gyuning tanan mga igsoon. Dili naman sila mo'y muhanggap og Dios. Amen? Maingon nga dili ra sila mo'y muginhawag hangin. Dili ra pud sila mo'y nagkinahanglag Dios. Dili ra ang mga ansyano nagkinahanglan muhanggap og Dios. Kitang tanan nanginahanglan og Dios. Kitang tanan nagkinahanglan nga muhanggap sa Dios. So through a prayer,
must be a joint prayer in which God is mingled with our spirit. Okay, so ato lang, no, pahimuslan ng Diyos sa atong espiritu. Dagang panahon sa akong kasinatian, sa mo duol ra gyud, no, mupuntak ra gyud, mutandog ra gyud sa Diyos. Then hinay-hinay kalit lang, dunay pagpati sa imong sulod. Yagikan na ng pagpatiya. Hallelujah! Doon na nadayay kay ampo ngadto sa Diyos. Usahay wa ka kabalo, doon na kay mga concern, doon na kay mga unsani kabalata, kabugat, unsa ba? No? Ya, wa na gani ka kayo magtagad, ang imong gitagad ang Dios ra gyud. Na mo kontak ra gyud ka sa Dios. No? Mo pahimulos ra gyud ka sa iyang presensya. Pero automatic, no? Doon na ay mga pag-ampok na mugawas sa imong pakigabitay uban sa Dios. So kana nga mga pag-ampo mga igsoon, genuine na prayer. Kay kana mga pag-ampo wala na nagikan nimo. Amen. Kundi gikan na sa Dios, nilugwa tungod sa imong pakikusa niya diha sa imong espiritu. Amen. Hallelujah. Mara importante kayo nga mag-spend yung time mga igsoon, no, to contact God in our spirit. Let there be true prayers. Prayers that involve God and man are the issue of the Spirit of God being mingled with man's spirit, and man's spirit being mingled with the Spirit of God. So dunay panagsagol. Hallelujah! Then let us see, in this prayer, God and man mingled together. God is the initiator and the motivator. God prays in man, and man prays in God. Wow! Praise the Lord! So, sa diha, mukunta ta, masagol ta diha sa Diyos. Doon na panahon ang Diyos na maka-initiate o maka-motivate nato. Sad to say many times, because kulang ta sa pag-google o panahon diya sa presensya sa Ginoo. Munang walay way, walay chance ang Diyos na maka-initiate o maka-motivate nato mga igsuon. No? So, I hope, hallelujah, muabante ta aning puntuhan sa pag-ampo mga igsuon. Amen! Doon ay daghan kayong mga luwan ang Diyos. Nga kita outlet ramang ginuntago. Kita ray mo kwan ba? Mo verbalize ba? Now, kita ray mo litok sa unsay naa sa kasing-kasing sa Diyos. Na siya'y mga hampin, doon na siya'y mga luwan, pero nagkinahanglan siya nato. No, nga musulti ani ngadto niya. Pero usaon man niya pagsulti nato, pag-initiate, pag-motivate, kung wala na'y time, no, nga igahin diha sa iyahang presensya. And number 3, if we would have genuine prayers, prayers that are initiated by God and that touch God, we must pray in the Holy Spirit. Praying in the Holy Spirit means that we and the Holy Spirit pray together in the fellowship of the two spirits. Yan sa atong imar, gipahabog pa yun. Dili lang kay in the Holy Spirit, in the sevenfold intensified Spirit. Ang Espiritu nga nagpuyo sa atong sulod mga igsoon karon is now the sevenfold intensified Spirit. Espiritu nga gipakusgan sa tulo kapilo. Pito kapilo. Then he is now, usantiya, to and fro. Ganto nga rin. Tibuok na sa yuta. Kung may tuyuan ni mga igsoon. Ha? Examine, nag-judge ko no, blah blah blah. Pero ang importante, ihapit ba ang Espiritu diha nimo? Amen? O basing nagsige naglabay-labay ba? To and fro. Wa man gyud tay katumpahan ani. Asa man ta matugpa ni. No? Nga naman, busy ang mga igsoon.
Why panahon sa pagampo? So tuan pro ra gyud ang taon. No? Wa gyud katugpa, wa gyud kahapit. Of course, the one hand is searching all over the earth. Kaya pag-abot na ng punto sa imarep, nakpan kay ko, natandog kay ko, Lord. Amen. Not only you are to and fro, even right now, you are here. Amen. It's not only somewhere. Right now, the Spirit is here. Amen. Lord, you are the sevenfold intensified Spirit. Amen. Lord, I want to contact you. Amen. I want to enjoy you. Amen. Oh, Lord. Wow, hallelujah. Pag kukontak na niya mga igsoon, ma-intensify sa ta. Amen? Madasig ta, magligon ta, malunhawan ta, magdilaab ta. Praise the Lord! For the sevenfold intensified Spirit. Okay, then, number 4, prayers in which we contact God, inhale God, absorb God, and are filled with God are genuine prayers. Only prayers of this kind should be offered to God. Amen? Sad to say today, millions of people are praying every day. Pero, not to contact God, not to inhale God, absorb God, or filled with God, but only to what? To command God. No? Ginoo, ayuha ang akong sakit. Ginoo, papasarag budig sa mga akong anak. No? Sige ra tagsugo sa Dios. Ora magbuhi na to ang Dios ba? No? Pero wa gyud tayo una nga actually, of course, Christianity nga na gyud kada adlaw. Di ba? Kada adlaw, millions of people are praying. But sad to say, only prayers of this kind should be offered to God. At tinuod diay nga nagampo, naghalad og pagampo katurang mga tao nga nikontak sa Dios. Oh, ni inhale God, hanggap sa Dios, ni absorb sa Dios, o napuno sa Dios. So these are genuine prayers. Amen. So, kumusta man ang atong inampuan mga igsoon? Ha? Mao nang kinahanglan mo abante kita. No, magtuon kita bisan sa atong inampuan. We need to learn how to pray. Right? Otherwise, sayang. No? Sayang ang atong mga pag-ampo kung wala nakatunog. Okay, letter D. The Bible contains a most lofty and spiritual prayer. A prayer of authority. No? Parang nagyan naman ito sa itong mga previous MR, no? Yan yung prayer of authority. Okay? So, doon na yung mga reference ani sa Mark 18, Matthew 18. Now, doon na siya turn. Naman po na dito sa atong outline. Matthew 18:18. Truly I say to you, whatever you bind on the earth shall have been bound in heaven. Whatever you loose on the earth shall have been loosed in heaven. Again, truly I say to you, that if two of you are in harmony on earth concerning any matter for which they ask, it will be done for them from my Father who is in heaven. Praise the Lord! Okay? So, actually, imong basahon, kani siya nagpasabot ni, ang context diri is kalabot sa usa ka igsuon, no, nga dili maminaw. I-reconcile, dili maminaw. Dala ng lying witness, dili maminaw. Sumbong sa iglesia. Then,
treat as unbeliever, pero padayon gihapon siya na iampo. Okay? Then sa Mark 11:23-34, ato na po rin nagihan, no? Atong sa itong mga previous nga mga pagpahimulos. Pero balik-balikon may Guinness Ministry, hangtod nga di kita, na ba, makaton kita ba? Kaya usahay, nakadungog ta, nakabasa ta, enjoy ta, nag-share pa ta, pero wag yapon, maurag yapon. Now, so Mark 11:24, for this reason, I say to you, all things that you pray and ask, believe that you have received them, and you will have them. Okay, so, 24 na dito, 23 days, so good. Verse 23, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says happens, he will have it. Okay? No, kalabot mo gini atong kahoy higira. No, nga Ginoo, paingon sila ngadto sa gikan matas Betania ni. Nalabihan niya, nangita siya bunga, wa may bunga. Itunglo niya. Pagkasunod adlaw, paglabay na po nila sa verse 20, tingala ang mga tinunan kayo'y. Nalayos naman ang fig tree, no? Nalaya na. And Peter remembered and said to him, Rabbi, behold the fig tree which you cursed has withered. No? Wala nagampo nga Ginoo nga amahan. No? So sanay ka nang layusan ning higiraha. No? Gitunglo dito sa Ginoo. And Jesus answered and said to them, have faith in God. Wala dito yung sumpay. Now, nga kung doon na tayo pagtuo, pwede na mo ingnon ang bukid, be taken up and cast into the sea. So these are prayers of authority. One, if we want to be a man of prayer, we have to learn to pray with authority. This is the kind of prayer described by the Lord in Matthew 18:18. In Matthew 18:18, there is a prayer that is called binding prayer, and a prayer that is called loosing prayer. To bind and to loose is to pray with authority. Okay? So, we need to learn how to pray with prayer and authority, both individually and corporately. Pero, to pray sa ingon ini, we should be those who are under God's authority. Kinahanglan po tang magpasakop diha sa pagbulutan sa Ginoo. Amen? That means kung rebellious ta tubangan sa Dios ay nalagpatuga-tuga. Amen? Ug sugo-sugo sa kahoy igira o imong ino na bukid nga mobalin, ayaw na lang. Amen? Kay wala ka sa posisyon aron makaampo sa ingon niini. Okay, so we need to submit to God's authority. Letter E, praying with authority is praying the prayer in Mark 11:23-24. Faith is believing that we have received what we have asked for. Ito ang ato nang nadawat ang atong ipangayo. Grabe na, no? Ikinahanglan ni siya o pagtuog yun, mga igsoon. Faith is believing that we have received what we have asked for. Okay? So, lahi ni siya kay sa hope, no? Sa B, naman din sa B. Okay? Ato masaw na lang. A, according to the Lord's word, we should believe that we have received, not that we will receive. Ito na ta nga ato nang nadawat, dili kay ato pang dawaton o dawatonon pa. So ang pagtuo nagpasabot, bisag wala pa diha, praise the Lord. Ato na, ito o ta nga ato nang nadawat. To hope, which is in contrast to believe, is to expect something in the future. To believe means to consider something as having been done.
Okay, faith, letter C, is not only believing that God can or will do a certain thing, but also believing that God has done that thing already. Praise the Lord! Dili po ni basta-basta, no? Kaya sa binding ug lusigod, dapat ang imong gigapos, ginapos na dito sa langit. O ang imong gihubaran, hinubaran na dito sa langit. That means nakabalo ka, ug unsay ginapos dito, ug unsa po'y hinubaran dito. Amen? So, ang atong pag-ampo, pag-execute na lang mga igsoon. Two, the prayer in Mark 11:20 to 24 is a prayer with authority. Okay, letter A. A prayer with authority does not ask God to do something. Instead, it exercises God's authority and applies this authority to deal with problems and things that ought to be removed. Ato naman po nagyan sa atong MR. Nabatay mga problema, mga igsoon? Ha? Nabay mga butang nga angay tangtangon? No? Sa atong MR, kani mga bukid ba? No? Sa mga bukid, mga trials, difficulties, mga kalisdanan, no? That to say many times, instead nga atong iyampo, ato ramang giagwanta. No? Giagwanta na nato ba? No? Gidala-dala lang, gilum-luom lang. Amo na, wag yun mawala. Wag yun matangtang kay imo ramang giagwanta. No? Sige, pagyaw-yaw, sige, pagulbul. Pagkapadlungon, yun aning bata. No? Lawayon ka ni. Maldito. Niyada yun. Saan mo na? So, mga problema, mga bukid. Letter B, God has commissioned us to command what He has commanded and give orders to what He has given orders to. Kato pa kung sure na ka nga kaning butanga, angay gining tantangon kay na kay pagbati gikan sa Dios nga dili ni angay mo padayon ning butanga. So mo nang mukuman ka. Amen? Ahawa diha. No? Saay na tayo mga pagbati. Saay na tayo mga huna-huna. Taon-taon nang nakasamok na to. No? Nakahasol na to. Yeah, sama na. Mga mangutana kita mga igsoon. And we need to command. Give orders to what He has given orders to. So di lang po ka magpataka o kuman-kuman. No? Sigurado ka nga kanang imong kuman na nagikan sa Diyos. Ang imong order na nagikan sa Diyos. Amen? So, man mo pagkabaluan na, Brad? Ako na makikontak lagi kita sa Diyos. Amen? Muampo lagi ka sa Diyos. Ipelusip lagi ka sa Diyos. Aron maklaro ni mo. Amen, mga igsoon? Oh. Ay. Namagoy, dire, si Ron, nag-isgot magod nga. Doon namagoy, ang Diyos, doon na siya yung sa to, duha ka will. Doon na siya permissive will, o doon na siya perfect will. Amen? So, doon ay mga butang, nagi tugod sa Diyos. Kaya gaya matagulugod. O, sige na lang. Pero, dili yun na mo iyang perfect will.
Gikuha na lang niya, giyo sana. Gitugutan na lang, so permissive na will. Pero ang atong giyapas diri is God's perfect will. No? Pwede mapunta mo ampo sa Ginoo. Para ang Ginoo, ibalo na gid siya nga, murag diri na gid siya paingon, ilansang na gid siya sa cross. Wa po na ingon niya, nagising-gising lang Ginoo. Kabalo na mangkuha na. Lansang lagi Ginoo, patay na gid gikuha ni. Wa man nga ang Ginoo. No? Ipatig yun yang, di yun ni, yung tiyaw-tiyaw ng iyang yatubang. Munang hangyo gid siya. Amen? Ampo gid siya sa bahan. Hangyo pagani, kung mahimo, Lord, let this cup pass from me. Yet not my will, but your will. Tungod kay nag-pray siya, eventually, naklaro niya, di yun pwedeng palabyo. Inahanglang yung iyag yung inumon. Ang upa sa kamatayon. Sa krus. So, after that, tingnan niyo man ato na ta. Let us go from here. Clear na siya. Amen mga igsoon? Sa 2 Corinthians 12, si Pablo po, napon siya kasinatian. No? Doon na siya torn in the flesh. No? Giga ni Satanas. Yeah. Bisa giga ni Satanas, pero nidulot mag yun niya. That means, gitugutan sa Diyos. Igamit ang yawa, pero i-aprobahan sa Diyos. Ihangyo siya 3 times. Lord, remove that sword. Kuha ang tunog. 3 times. Amen? Wala mo hangyo ganito sa Diyos, ayaw lag 1 time. Amen? Tagi pong 2nd time. Mahimo, 3rd time pag yun. Then, he received the answer. Nga, ang perfect will of God is not to remove the thorn. Kung sa man ang iyang will, my grace is sufficient for you. For my power is perfected in weakness. Amen? Klaro na si Pablo. So, sa may gibuhat, therefore, I boast in my weakness. Amen, mga igsoon? Ang iyang tunog, dili na nahimong bahadirik, dili na hasol para niya. It becomes his boast. Nahimo na niyang pagpasigat. Amen, mga igsoon? Nga naman, klaro siya. This is God's perfect will. Pero nga nung klaro siya, kay nihangyo siya 3 times yun. Katulog yun siya nihangyo. Amen? Kanang inyong magipagbitbit yung mga kabugat. Inyo na ba nang dalangan dos Diyos? O gilumluom na lang na ninyo. I-assume na lang ninyo, gikan ko na Diyos lagi. Amin na lang kita ni. Oh Lord, pakutan, asa? Amen? Hangyo sa. Sa oras ba din Papa, nagkikaita na kung mama doon ay balatian, sultis ba din Papa, karoon di ko kalimot. Yun siya, hangyo naguta sa Diyos. Ito hangyo lang ni. Basta diya. Amen? Oh, di, praise the Lord. Kung mama, nadala yun sa basit. O, na-extend ko 5 katuig. Imbis terminal na. Ilimita na lang ko sa kabulan. Iabot pag 5 katuig. O, hangyo lang ba? Amen? Pwede na po hangyo, God. Amen, mga igsoon? Pero sa atong maghangyo, wala, pupunta kita sa Diyos. So si Paul is a person of fellowship with God. Sa iyang fellowship, iyang yung gidala. Iyang yung gi-voice out. No? Ang iyang gibati nga tunog. No? Wala niya kaingon nga iyang gidala-dala, giloob-loob lang. Iyang yung gisulti sa Diyos. 3 times gid siya niya. Then, he received the answer. Hallelujah! My grace is sufficient for you. Baka humana na mo ikso, malinaw na yung masulod. Amen? Wala na, solve na para nimo.
No, bisan na pang tunog pero para nimo sulbad na. Nga naman kahibalo naman ka kung anong naana siya diha. Pero wala kay enlightenment, wala kay pulong gikan sa Dios. Wala kay kabangkaagan, mura ra ka. No, unsag yung kahani, mura ra ka tagatag-an lang ba? Amo na ang salamat sa Ginoo mga igsoon, no? Ay naot moabante pa kita. Amen. Sa atong mga prayers. Hallelujah. Ayaw lang kayo isa, ayaw kadua. No? Mahimo. Katulo. Hangtod nga maklaruhan ta. Hangtod nga dunay pagpamulong ang Diyos. Clear na ta unsa ang iyahang perfect will. Hallelujah. So, bisag sa akong bahin, daghan kayong mga butang na akong giampo. Salamat sa Ginoo. No, daghay usahay na yung mga kabugat, labi na sa atong mga kahimtangan na, usama ni. Pero gimong isulti, once the word comes, there will be peace. And, doon ay kalinaw, magkapadayon ka nga walay kabugat, walay kaulangan. Let us see, the church can have such a prayer with authority by having full faith. Being without doubt and being clear that what you do is fully according to God's will. Amen mga igsoon? Kining tanan. No, bisan ka ng iliti, pag tira na mong iliti sa akong sulod, sama gini. No, ano yun, budayon mo taan ni, angay ba niya? No? Pero, muna, dalon yun nato sa Ginoo. Dili pwede nga magsigir at buhat, nga watay kontak-kontak sa Diyos. Amen mga igsoon? So, tanang mga kalihukan, buluhaton, ano man, sometimes activities could be a trap used by Satan. Sa atong mga activities, pwede nang gamiton sa yawa. Kung itaray nag-inisit, ana. Kung gikan na na sa atong una-una. No? So, mo nang mangutana kita sa Diyos. Then, praise the Lord. Dili na mahadlok sa tubag. Amen? O gusto ka nga kinikinom, sige, I'm willing. No? Willing ko. Let go. Pay the price. I'm willing. Bisa kung sa imuhang isulti. Amen? Okay, done. Hallelujah. We will be clear that what we do is fully according to God's will. Letter D. Prayer with authority has much to do with the overcomers. Every overcomer must learn to speak to this mountain. Wow, grabe no? Nya. Sa una-una mga igsoon, overcomer lang katani? Ha? Ready na katani? Oh Lord! Learn to speak to this mountain. Oh Lord! Then diri, si Ron, ako siya speak, kalabot na ni punto ha. He who prays with authority is one who has resurrected, ascended, and he is on the throne with Christ. So kini ay prayer of authority, kinahanglan nagdagampuan nasa pagkabanhaw, nasa pagkakinayab, o naglingkod sa trono uban sa Ginoo. Mao niya mga tao nga makahimo nining prayer of authority. Then like Daniel, a fighting prayer. Kaning pag-ampok nga nakig-away. So, if we are in the heavenly realm, in the ascension, prayers of warfare, no? Ang atong mga pag-ampok nga nakig-away, batok sa kaaway. For driving out Satan and the ushering in of God's kingdom to the earth. So kining mga pag-ampo ara mo'y pahawa ni Satanas o makapadangat sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Okay, then let's go to 2, no?
steadfastly in the ministry of the Word. Praise the Lord! So una, prayer. Ikaduha, the ministry of the Word. Letter A, prayer should precede the ministry of the Word, just as the apostles practice. How about atong i-enjoy sa atong tapad mga igsoon? Amen! Amen! Hallelujah! Okay. So, una gyud. Ang pag-ampo kaysa pagpangalagad sa pulong. Just as Paul practiced. Letter B, an example of the ministry of the Word is Ephesians 3:17, that Christ may make His home in our hearts. So, kaning pagpangalagad, unsa man ang pagpangalagad sa pulong, brad? The ministry of the Word. Okay, so this is in Ephesians 3:17. No? Pero, before sa 17, sa verse 14, ingon si Paul, for this cause, I bow my knees unto the Father. Ipiko ko na niya ang iyang tuhod ngadto sa Amahan. So, pasabot na rin mga igsoon. That means, he prayed. Right? He prayed. Of whom every family in the heavens and on earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with power through His Spirit into the inner man, that Christ may make His home in your hearts through faith. Praise the Lord, that Christ may make His home in your hearts. Okay, ato ko nang enjoy ng mga igsoon, kanarang 3:17a, what's that of tapan? Example rin ha? Example rin sa ministry of the Word. No? So, Paul just say that Christ may make His home in your hearts. Pero kani mga igsoon, grabe kalalong kayo ning pagpamulong. Amen? Number one, who knew that Christ desired to make His home in our hearts? Kung wala ni nga pagpamulong ni Pablo, saan man atong pagkaibalo nga unsa gid ay ang tinguha sa Ginoo, nga nagtinguha diay siya nga magbalay sa atong kasing-kasing. Before Paul ministered this word, who knew? Kinsa may nasayon? Amen, mga igsoon? But because of his prayer, because of his burden for the saints, for the building up of the church, so he prayed. Then, nigawas ang pulong that Christ may make His home in your hearts. Number one, when Christ spreads in our hearts, He becomes our person. Praise the Lord. Amen. He becomes our person. We need to take Christ not only as our life in our spirit,
but also as the person in our hearts. The only way for Christ to be our person is for Him to make His home in our hearts. Doon na natin daghang mga pagpasabot sa milabay na itong mga messages. Kung saan yung magbuyo, magbalay, ingong nga tao, ingong nga persona, di nilang bisita, ano kung ingong buyo, yun. That means na siya ay full right to do whatever He wants to do within us. Right? And He will be our person. Kinahanglan siya mahimong atong persona. Aron siya makaspread into our hearts, He becomes our person. Let us see if we take Christ as a person in our hearts. The person living in our heart will not be the self, but Christ. Praise the Lord! So, kung iyan ang mapuyan ang atong kasing-kasing, ang persona nga nagpuyo sa atong kasing-kasing, dili na ang kaugalingon, kundili mauna si Kristo. Amen! Number 2, the Christ who is making His home in our hearts is unlimited. Immeasurable Christ. Praise the Lord! So, tinipos sa 3:18, no? He was commissioned to announce to the Gentiles the unsearchable riches of Christ as the gospel. Letter A, as Christ makes His home in our heart, we apprehend with all the saints the breadth, the length, the height, and the depth. These are the dimensions of the universe, the dimensions of the immeasurable Christ. Praise the Lord! So mga igsoon, no? Mga nang iyahang tinguha. At eventually, gradual, hinahinay, day by day, no? Nga Ginoo makabalay gyud ta siya sa atong kasing-kasing. Bisan sa kahilagman sa atong kasing-kasing. Oh Lord! So ning man si Brother Ron, Lord, before I see you, please deal with everything. Kadili paunta ko Ginoo. Muatubang nimo. Kabatukan na ang tanang dili Kristo nga naa sa atong kasing-kasing. Maybe deep in our being, no? The enemy still has some control. Sa atong previous nga MR, nag-isgo itong abyss bitaw. Dunay abyss, dunay bumaw nga walay kinutuban. No, natay personal nga abyss. No? Kaya na pa diyan naglublog. Ang kaaway, ang gahom sa kangit-ngit, hangtod karon tingali wala pa matandog sa Ginoo. Ang physical nga abyss wala naabot na sa Ginoo. Di ba? Human siya namatay. Hallelujah! No, di lang siya niadto sa Hades. Niadto pagin siya dito sa abyss. No? Nagproklamar siya sa iyang kadaugan ngadto sa mga fallen angels, sa mga kampo ni Satanas, mga demonyo. Right? So, naabot na to niya. Pero, sa ato kunong personal nga abyss, nakaabot na po ba kang Ginoo diha? No, o basig na ang pagyoy-bahin sa atong pagkatao nga gidumalahan lang gihapon ni Satanas. No? Na gihapon si Satanas nga mao'y nag-control, mao'y nagdumala. So marang kinahanglan gyud si Kristo mga igsoon, makabalay gyud siya sa atong kasing-kasing. Could make His home in all our hearts. Although Christ is immeasurable, He is nevertheless making His home in our hearts. Christ is the universal cube, and our experience of Him in the body must be cubical
three-dimensional. So, marangingon niya diri, no? We will apprehend with all the saints. Amen? So, although nakinahanglan tao personal nga kasinatian, but we should also experience Christ with all the saints in the body. Sa atong previous nga week, dila, no? Nga ang Ginoo naa siya presensya personal, pero naa po siya presensya diha sa atong panagkatigo. No, natandog kay ko ato, no? Na siya gigamit nga term dito. In our meeting, the Lord has His brooding presence. Naglup-lup nga presensya sa atong mga panagkatigo. So mo nang dili kita mo absent. Brother Lipa ko mahimo, di gyud dato absinan ang atong mga panagkatigo. Kay naa diya ang iyahang brooding presence. Oh Lord! Manang dunay personal pero dunay corporate mga igsoon. Gani dunay siya example ani, nagistud siya tong sister ko nung espirituhanon kayo kaniadto, ana, maayo kayo gamit kis Ginoo. Pero pagkatigulang, giatake ni Satanas. Nga naman, she is alone. Nag-inusara siya. That means, she is individualistic. Na? Tingali, dasig, espirituhanon, pero nagtinagsa. Wala matukod uban sa mga balaan. Ang resulta, pagkatigulang, giayo-ayong atake sa yawa. Wala naman kahit, no? Pinag di nagkakatigong. Ikaw na lang usa, no? Naagi yung mga nangitabuan na. Luoy kayo. Bisag, sa atong presensya, naay mga nangitabo, nga na. Ang mga igsoon nga kaniadto, ikaw, grabe kayo useful. Pero pagkatigulang, luoy kayo. No, ginaw-daog sa yawa. Mamaligas na gani. Magyawa-yawa na. Di balikason po sa tigbantay niya. Aga balikasan na silang duwa. Oh Lord. No? Para sayon, may bulong taba. Grabe. Pila ka tuig. Gamit sa Ginoo. Ngalagad, manabantayanan ng mga igsoon nga hindi bitaw ta matupod sa mga igsoon. No? May motang kuan ba? Individualistic. Para gidasig yung ganita, nga naagit tayo spiritual partner. Praise the Lord! Kita spiritual ng partner. Amen? No? Lisod yun ang mag-inusara. No? Nawa tayo protection. Gabi Ibrad, giurong ko. May gani ka na akong asawa sa tapat. Pikpikan ko na yun. Ulian na yun. Yang ikaw raw sa pantay ka daw. No? Nalagi na, may na yung partner yun. I mean, spiritually ba? No? Kato, physical man daw. Pero physically, maswayo po. No? Oo. Sabi na spiritually. Amen? Unang, nakita tayo mga dili bitaw ta nga nagkadugay ta sa iglesia, nahimo na tag isla. Nga dili na ta maduol sa mga igsoon. No? Sobra na ta ka espirituhanon, sobra na ta kabalaan. Dili na ta maduol, dili na ta masumbungan sa mga igsoon. So dili na ta may ngana mga igsoon. Now, si Brother Lipa, the more spiritual we are, the more human we should be. Sabi tamay mong espirituanon, laibang tamay mong human. Amen, mga igsoon? Oh. So, apprehend with all the saints. Dili na mag-apprehend sa unsearchable riches of Christ sa ato rang kaugalingon. We need the body. Nagkinahanglan ta sa lawas. Hallelujah! Kada usa mga igsoon sa mga igsoon, naana sila yung portion ni Kristo. Yan ang ilang portion. Alang sa lawas. So, kung wala ta, diya sa lawas, dili ta maka-enjoy
no? Sa portion ni Kristo nga naa sa mga kaigsuunan. Okay? So, through that, mahimo ko nung cubical, three-dimensional ang atong kasinatian. Dili lang kay individual, dili lang kay natay kauban o limited ra ba sa pipila ka mga igsoon, kundi naagyud ta sa lawas sa Ginoo. Number 3, when Christ makes His home in our hearts, we will be filled unto all the fullness of God. Praise the Lord! Mapuno ta sa tanang kahugnanan sa Diyos. Okay? The fullness of God is the body of Christ. It's the expression of the triune God. To the uttermost, the ultimate consummation of the corporate expression of the triune God. Letter B, the body of Christ is the unlimited expression of the unlimited Christ. Letter C, if we let Christ make His home in our hearts, we will be filled with the triune God to such an extent that we will become His full expression. So, mao gini ang atong gitinguha karong panahona. Amen. Dili lang kay daghang mga churches. Pero kani mga churches nagsiga ba? Golden lampstand ba? Doon na ba expression sa tulo usa nga Dios? Ano ang goal sa Ginoo mga igsoon? Although the one hand, naningkamot ta, nabudaghan ang mga kaiglesiyahan. Diba? Nag-one Lord's Day ta para sa propagisyon. Karon sige sila bugal ito sa Amar. Amen. Ang uban, Caraga, Tabaw, hallelujah. Uban, na-address sa kwan, Bangsamoro na. No? Maguindanao. Sige, pungkal ito. O sige, trabaho. Aron nga sa man, makapalugwa og mga local churches. Pero eventually, ang gitinguha sa Diyos, kining mga local churches. Hallelujah! Mahimog yung expression sa tulo sa nga Diyos. Mahimog silang bulawanon. Golden, that means puno sila sa Diyos nung kinaiyan. Then doon na sila ay shape. They are conformed to Christ. Napaisama sila, na-conform sila nga to ni Kristo sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Then they also have the Spirit. Even the sevenfold intensified Spirit shining. Amen? Wala sa matang lokalidad, ang mga local churches o tamang igsoon, mahimog yung bulawang tangkawan. Mahimog yun siyang pagpadayag sa tulusan ng Diyos. Muna importante kay ni God's dispensing for God's economy. Walay langing paagi nga ang mga churches mahimong expression sa tulusan ng Diyos. Pinaagi lang yun sa iyang Diyos nung pagpahambing. Hallelujah! Sa personal, nato, nga kasinatian, o diha sa iglesiyahanong kinabuhi. Sa atong mga panagatigong, naagidunta ang divine dispensing. Naagidunta ang pagdugang sa elemento sa Diyos. Usa ka bahin, no, ang burden, kinahanglan kita mo preach. Kinahanglan ta mo announce nining mga kadato ni Kristo mga igsoon. No? Gadto sa mga katawhan. Why? Because we are the expression. Dapat aware ang mga tao sa atong locality nga naa ta diha. Yaguan tay tingog-tingog. Ha? Sama pagkaypalo sa mga tao yung usa day na diha. No? Una nga atong tiguman, maalaan lang tao. Yan ang Toyota. Sa na na display center. Oh Lord. So na Toyota display center. Dagang ka na market dito, pero Toyota god. Yung mga tao ang isa rin na, Toyota display center. Oh Lord. Di na mo tingog. Di, maura na yun. Sabi nila, Toyota display center na tumiting hall. Muna kinanglan yung tamo sangyaw. Kinanglan yung tamo sulti. Ano magkaibalang mga tao sa rin na diha? Naon sa rin, gituhan na ng mga tawana. No? Ila na yung makita, wow, grabe diay. Diay ang kadato sa tulusan ng Diyos. Praise the Lord! Diay katong nangaluwas, saan naman na ito? Kinahanglang
shepherd. No? Kinahanglan pag yun ay atimanan. No? Kinahanglan pag yun dugang na dispensing. Dugang pagpaambit. Manang kinahanglan humitingan. Manang idasig yapon ta humiting. Amen. Nang humiting pa ba ta mga igsoon? Hallelujah. Amen again. Amen. Amen. Uban, wala na mo amen. Ngayon, di lang kayo meeting, small group meeting pa yun. Hallelujah! No, katong mga daan-daan na. Amen! Ang mga dugay-dugay na nga itong mga agtang sa iglesia, padayon gyapon. No, diyan na sa small group meeting, magandatimanay sa usag-usa, unsa way purpose, dispensing lang gihapon. Para nga motubo gyud ang elemento sa Dios sa atong taliwala. No, ganit Brother Manuel, naluwanan, kining one-on-one. Ani tagsa-tagsa gyud. No, hago-hago gyud yung trabaho. No? Uban ko na to, ganahan ra kay tag mumensahe og daghang tao. No? Ako ganahan kog small group. Di po ko ganahan mumensahe daghan, pero sa one-on-one di ko kayo gyud. Ayos pero naay panahon nga maka one-on-one on kita. Nya umrang one-on-one bitaw ka, diha gyud makita unsa gyud sulod anang mga balaan. Una usahay kumpiyansa kay tag abi nato bunsa na mga igsuuna, uy, wa pa man diay. No? So, pero one-on-one, no? Nato nag-outing Miss Kwan, asa gano sa kanito nag-outing ato sa Timuga, ang mga serving one bagay na marahig ko din taon. Okay, busy na biyaday ko no. Lunes, so yan kay tong usana mo ka Kwan, tapat may tubangan, utana siya nako. Brad, unsa din ng Leon Cordero, Brad? Napitiyo ba baka mo nag-graduate? Oh, muna usahay, may simple na pangutanahan, pero amen. Say nag-rasyon rata nga, kabaw na lang sila, oy. Sa Leon Cordero, kaya naman as mo rin ni Bible. So, ano yung pag-yun ay? No? Ya, Leon sa panay ni Huda. Di, kinahanglan ko ng kanang panay ni Huda, kuyaw kaya na. Bunay kinadaan o kinakusgang panay sa Israel. Bisan pag-wipe pa Leon, kusga na lang sila daan. Samot na yung kay Leon. Istorya ba? Diba? Kailangan Leon sa panay ni Huda, dili sa basta-basta. Kaya kina si Huda daan. Bisan guwapay Leon diha, kusga na daan. Kanya napay Leon, kuyaw na nagayo. No? Pero sa mga, pasabot na, nga ang Ginoo, agyaw, kaya kuyaw yun. No? Kahadlukan yun. Kaya nakik-away siya, bato ni Satanas, o idaog pag yun. Walo ka kilometro. Ang kanang Leon ko na ba? Tungod ko nun sa tingog 8 kilometro. Tungod na sa iyahang tingog ba? Muna ang Leon ko nagikanlukat sa tingog na na. Muna mo tingog yung kuno ta. Kaya hindi ta mo tingog. Sabi kailan nilang nadiay nato ng Leon sa banay ni Huda sa Leon na nga. Di man mo tingog. Pag tingog, meow! Oh Lord. Wag yun ni masurupi dahil sa Leon sa banay ni Huda. Amen? No? Yan ako sige na, di ba? Sa manang, ang tanang Cordero, Brad, di ba si Kristo na, malumo kayo. So pasabot na Brad, nga ngadto sa kaaway, ang Ginoo, Leon. Pero, nga na sa bride, na sa iyang pangasawanon, ingon magon nga, let us rejoice and exult for the marriage of the Lamb has come. So para sa pangasawanon, Lamb siya. Cordero siya. Amen mga igsoon? Kaya pag-ipara na, tandog na pugay ko. No, kanag-iingon, nag-impress ko na he fought to redeem us. Or he fight to redeem us. Nakik-away siya aron sa pagtubos ka nato. Grabe. Lord, grabe, no? I-fight kita sa Ginoo. Aron nga iyatang matubos, no? He fought for us. Dili basta-basta ng fought, no? Kanang kung makig-away ka, kanang butaw sa kalibutan, kung gusto ka doon na kay mabatunan, makig-away gyud ka. Amen? Gusto ka may mo professional, you have to fight. Gusto ka makabatong butang, you have to fight. Gusto ka makabatong asawa, you have to fight.
Kaya di ka mo fight, wag yung ibay mo ah. Wag yung kay mabatunan aning yung taha, o di ka mo fight. Kaya tanan aning yung taha, kinahanglan yung ka mo fight. Amen mga igsoon? Kanang dili mo fight, wala yun ah. Nakoy gagaw, 40 anyos na, wa pa namin yung hangtod karon. Maghulat, tra magungitan. Wa pa yun, di man mo fight. Ako sa una mga igsoon, pagsulti yun ako, pagbungat yun ako pagkahuman, action ko gilantan Tagtog yung kusbalay sa igsoon, nitutulog ka yun, mura ko kailang tanon. Grabe akong ibati. Grabe ka, uyaw ba? Ika na akong asawa, murang ako, manang gisakmit doon sa baba sa leon. Grabe. Oh Lord. Manang, makik-fight yun. Amen mga igsoon? Naman kayo sugilanon unta, pero ipadayon nato sa una, sa nag-training ko sa Malabon. Doon ay training dito nga sister. Guwapa yung sistera. Then later on, naibawaan ako, nga kanto dahil ko, sawa ko siya nag-training, naa siya'y uyab nga murag si Albert Martinez kagwapuha. Ang problema lang, kay wa mauyo ni sa iyang ginikanan. Anay reason na di na ako isulti. Pero wa mauyo ni sa iyang ginikanan. Pero in spite of that, ang sister, iyag yung i-fight. Willing ko siya nga iyahang banggaon ng iyahang pamilya para lang nga tungod sa iyang pagigugma atong lakiha. Wapo po, Albert Martinez. Pero ang nakalisod lang ko kay ang lalaki, wa man mulaban niya. Ni-give up man, nakik-break up man niya. Manay sakit kayo ba na ikaw lumaban, pero yung pinaglaban mo, hindi lumaban para sa iyo. Manay sakit kayo mga igsoon. Amen? Kung sa gospel pa na, gipaglaban na ka sa Ginoo. So karon, dapat imog yung dawaton ng Ginoo. Amen? Imo pong ipaglaban ang Ginoo. Amen? Usahay doon na yung mga titasyon para sa una. Bigyan, pamilya na ko, supak yun kayo. Pero ipaglaban yun mong Ginoo. Kaya nang kinibuhi alagi, ug di ka mo laban, wa gyud maaymo. Wa gyud kay maangkon. Amen mga igsoon. So, salamat nga tong Ginoo. He fought to redeem us. Nakig-away siya aron kita iyang matubos. The genuine church life is the issue of the unlimited and immeasurable Christ, personally making His home in our hearts. So kaning intrinsic na nga pagkakita sa iglesia mga igsoon. Otherwise, kung di ka kakitahan ang iglesia puro ra activities, di ba? Yan ang nakitang mga meeting. At tapos sa pingwan, na kaya, sige naglabaw, kapol. Baog, yan na. Sana, magluto, labaw, mga punda, bla. Oh Lord. No? Pero, unsa maning tanan? Para unsa maning tanan? No? Nga nung misigi matag-meeting, ang purpose ani mga igsoon is the divine dispensing. Now, so that there will be the genuine church life. Issue ko na sa unlimited and immeasurable Christ personally making His home in our hearts. Manang mga lagad ganitas Ginoo, kinahanglan gyud mo pahimulos gyud ta sa Ginoo. Amen? Mo enjoy gyud ta sa Ginoo. Otherwise, kansita. Diba? Grabing haguan na to, dayon pagkauman, wala di ay Kristo nga nadugang ngan hinato. Puro di ay outward activity lang ang atong gibuhat. Wala di ay tay tinuod nga dispensing nga nadawat sa Ginoo matag adlaw. Ang problema na, you will not last.
Nga naman, mautas man ka. No? Mautas ka, that means makuan ka ba? Ma-wear out ka ba? No? Ma-wear out ka. No? Unsa ka? Wala na ka, exhausted na ka. Now, nga naman, there is no dispensing. There is no supply. Na, kinahanglan kita mo shepherd one another. Mag-inatimanay sa usa o usa. No? So that, ang mga igsoon, tinuod yun, nga maka-enjoy sa Ginoo sa church life. Then, Christ can personally make His home in our hearts. Letter A, the content of the church is the Christ whom we take as our person. The Christ who is wrought into our being. So, maura yun ang sulod sa iglesiyanong kinabuhi mga igsoon. If we would have the reality of the body of Christ. So, kaning reality of the body of Christ. No? Si Brother Ron pa, my heart cry for this. Nga naagyon punta ang realidad sa lawas ni Kristo. No, diha sa atong taliwala. We must allow Christ to make His home in our hearts. No, sa bago lang akong gisubay ang kasaysayan po sa payuling sa Ginoo, sa buhat sa Ginoo. No? Kay etong brother nga akong kaistorya, nangutan naman, kano sa gini nagsugod ta ni brother? No? Ang kasagara, ang impression sa mga igsoon, ang Lord si Kabiri, nagsugod ni watchman ni o ni witness lay. No? So kung kana nga concept actually, that is not very accurate. Amen mga igsoon. Eh, kung imog yung sabayon, no? Dunay duha ka dagkong hitabo nga mo ni resulta nga naata karon. No? Sahod ka ang iglesia na daot man to. No? Nahimo siyang degraded, hangtod nahimo siyang tiyatayra. Ako sige na kani Katoliko, magkidebate kanila, ang ilag yung emphasize niya, kano sa araman mo nagsugod? Kami yung pinakauna, kami yung original. No? Pero actually, sila mo yung una, pero dili sila mo yung original. Kaya ka ng Katoliko, degraded naman na. Ang katong original, katong unsa tong naagyon sa sinundan. No? So, kamo'y pinakakaraan, pero dili mo original. Kaya ka nang naan ninyo, degraded naman na, di naman na mao. Amen mga igsoon? Then, ang una yun yung pagsugod sa recovery is through Martin Luther, through Reformation. Amen? So, mao yun ito yung first step from Thyatira, nilugwa ang Sardis. Pinaagi ni Martin Luther. Pero ang Sardis, yun pa, kaabot sa recovery nga gitinguha sa Ginoo. So, ang second step is through the brethren. No? Katong mga brethren brothers. Sugod ni Sissendorf, Moravian brothers. Then later on, spread na imong brethren brothers. Then, they recovered Philadelphia. Sila yun ang nag-recover sa Philadelphia. But sad to say, na-degraded sila, nahimo silang Laodicea. Muna, kita karon continuation ta actually sa brethren. Kaya ang recovery sa brethren, matiwas. Wala na madayon kaya na-degraded ang brethren. So, what we are doing today is to continue. No, unya di lang kayo continue gipahabog pag yun ang kahimtang sa mga brethren. Amen mga igsoon. So this is what we strive to become, the Philadelphia. Then ang goal yun ani is to build up the body of Christ. Amen. To prepare the bride para nga Ginoo makabalik. Then to consummate the new Jerusalem. So mao ginay atong tumong. Kunang kinahanglan madumalahan gyud ta ani. Muna today agi apas sa Ginoo is the reality of the body of Christ. So kanang reality of the body, this will also become the bride. And these are the corporate overcomer. Mao ni ang iniusang mananaog. So, to do this, and for this to happen, we need to allow Christ to make His home in our hearts. In order for Christ's word in Matthew 6:18 concerning the building up of the body of Christ to be fulfilled, the church must enter into a state. No? Ang iglesia kuno moabot sa usa ka kahimtang where the saints allow Christ to make His home in our hearts. Possessing, occupying, and saturating their entire inner being. Oh Lord. Nagatigo mis lapu-lapu.
Itong Natumig Manila, stopover may Lapu-Lapu, ako itong gituyo, palit ko ticket nga Usami, Cebu. Eh, barato man, gawas nga barato, Lord's Day man ko to, para magatigaw may Lapu-Lapu. Nagayang istorya ito, enjoy po may isang panikatigaw. Nanayaw sa kabrado, sulti nga, kauban sa full-timer, nangalagad sa Ginoo, pila ka tuig. Karoon na tigulang na, kaya wak na may nagatiman niya. Ningon na lang ko, sus, may pag nagpabuntis ko sa una. Ko Ginoong Isus. Dahil ko nung nagpabuntis na lang ko sa una. Ikaw ba, makadungog ka ng istorya, Ginoong Isus, pila ka tuig nangalagad, doon niya ang ending. Asa naman natong we're living a life of no regrets, ana. Para magwa naman na matunong na ng istorya, ha? Para pag nagmahay na lang, may pag nagpabuntis na lang ko sa una na, huwag ko yung mga timan. Oh Lord. Masama inungdan na mga igsoon, that means, wala giyon si Kristo makabalay sa atong kasing-kasing. Amen? Otherwise, dili tamang gawas ng istoryahan sa atong baba. Diba? Pagmahay naman na. Pila ka tuig ni mong pagalagad, ang ending sa imong pagalagad, regrets. Puno sa pagmahay. Nasa naman ito, we're living a life of no regrets. Para mababatanon, bantay bitaw mo. Ay pa naroon batanon pa, no regrets pa. Pagkatigulang na, pero tinang-mahay-mahay. Oh Lord, sama ni nga dito magmahay mga ikson. Should allow Christ to make His home in our hearts. Possessing, occupying, and saturating our entire being. Hallelujah. Ato nang enjoy mga ikson. Hallelujah. Amen. Oh, allow Christ. Sugod sa allow Christ. Amen. Hallelujah. Si Kristo balay sa atong kasing-kasing. Makapanagiya, kukupan, kung mutuhok, musurok sa tibuok, sulod ng pagkatao. Letter D together. The more Christ occupies our inner being, the more we will be able to build up in the body. Labi po tang matukod. Hallelujah. With others in the body. Okay, wapo kayo ng excerpt, pero wala na rin time ng excerpt. Kung naman time, basahin nyo yung excerpt, di makitaas, bubo naman. So it's very good, no? This is mainly concerning Christ making His home in our hearts. So I will stop here, brothers and sisters. Amen.